Good day! Pakita ko sa inyo yung katas ng Mita World. Katas ng pinagpuyatan ni Tito Wena. Katas ng Mita World. Maaring maliit na bagay ito sa karamihan. Sa akin, malaki na. Pero alam nyo ba guys, dati nung ako'y nasa abroad pa, yung mga nanghihiram sa akin ng 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, promise, walang nakabalik sa akin kahit 5. Pero ngayon, yung kinikita ko sa Mita, 0.1, napaka-importante na sa akin yon. Sabi ko nga, ganun pala, pag yung alam mo na no choice ka na, pero pag alam mo na may suswelduhin ka end of the month, so kahit na nga wala kang pera, no, maipangungutang mo, maipaglo-loan mo para lang mapasaya mo sila. Pero ito yung pinakang masakit, pag wala ka ng pera, hindi ka nakilala. Kaya mga OFW, you have to be careful, you have to be aware. Hindi naman mahirap, hindi masama ang magtabi para sa sarili nyo. Hindi masama yung mahalin nyo ang sarili nyo. Hindi masama kung kilalanin nyo yung mga tao na sila ba ay totoo sa inyo, or sila ba ay kilala lang kayo dahil kayo ay mayroong beneficial sa kanila. At pag yung wala na silang nakukuha sa inyo, like yung mga na-encounter ko, no, actually guys, wag nating sabihin na, oh, ibang tao pag nanghiram ng ganyan, maganda lang yan pag yung may nakukuha sa'yo. Sariling tao, ganun din. Believe it or not, meron ako mga tita, tito rin, pamangkin din. Pamangkin nga, pinag-aaral ko pa eh. Alam mo nung pinag-aaral ko nga yung pamangkin ko, ongoing yung cancer ko. Pero nung wala na akong maibigay sa kanya, ibinlock niya ako. Hindi ako nagalit sa kanya, naawa ako. Kasi, sabi ko sa sarili ko, I pray na haplos sinigad ang puso niya. Naawa ko in the sense na bakit ganun yung abot ng utak niya. And then, mayroon ako isang tita na pag ako nagpadala sa lula ko, automatically, pinagkakasya ko yung pera ko para mapadalhan ko rin siya. And then, yung hiniram niya sa akin, guys, 10,000 yung hiniram niya sa akin. Hindi 10 pesos, hindi 100, hindi 1,000. I-deny niya, but it's okay. It's alright. Sabi ko lang sa sarili ko, kawawa naman yung mga tao na ganun yung mentality. I mean, hindi na ako nagtanim ng galit sa kanila. Ipinasa Diyos ko na lang lahat. Pero alam mo ba, guys, ang reward? Now, pag yung katulad kahapon, sira yung sapatos ng bagets ko kasi na itungtong yata niya sa gutter. So, yung pang-school kasi niya na sapatos, yung mga uso ngayon ba na rubber, 'di ba? Na parang balat pero rubber siya. Na itungtong yata niya sa gutter, nabutas yung talampakan. So, yung ibabaw mukhang bago pa, pero yung talampakan, pag napatapak siya sa tubig, pumapasok yung tubig, nababasa yung medyas. So, sabi niya sa akin, ta, sira yung sapatos ko yata, nabasa yung medyas ko. Sabi ko, ba't sira mo ka naman bago? Yung ilalim, sira na. So, tiningnan ko, hinugasan ko muna, binrush ko. And then, nung tiningnan ko, nilagyan ko ng tubig, oo nga, parang naitungtong yata niya sa matalim na bato or gutter. So, na-stress ako, nag-isip ako kaagad, saan kaya ako kukuha ng pambili ng sapatos ng bagets ko? Guys, alam mo niya, napakabait ni God. Kasi, ano ba yung kumakagat sa akin? May kumakagat sa akin eh. Kasi alam nyo ba guys, habang ako ay nag-iisip kung paano ko kaya mapapalitan yung sapatos ng
alaga ko. Ubos na kasi allowance ko, guys. Pero pag wala na akong allowance, hindi ako nanghihingi sa anak ko kasi ayoko kasing maramdaman yung stress na naramdaman ko nung nasa abroad pa ako. Na lahat ng sweldo ko na ipadala ko na sa lahat, na i-divide ko na sa lahat na mga sinusustentuhan ko. Tapos biglang may tatawag sa akin na kailangan ng ganito, kailangan ganyan. Yung wala kang pera. Tapos mangungutang ka sa mga kasamahan mo or wala ka mautangan, maglo-loan ka, 'di ba sobrang stress 'yon. Ayaw ko maramdaman 'yon ng anak ko. Kaya pag wala na akong pera, hindi ako tumatawag sa anak ko para manghingi. So, gumagawa ako ng pamamaraan. Pero kahapon, guys, na-amaze ako talaga sa mysterious ways ni God. Alam nyo ba na yung sahod ko sa Facebook, hindi ko makuha-kuha talaga yan kasi wala akong mapag-transfera na bangko. First, hindi pumapasok sa account ko. Yung pala, yung bank account na inilagay ko sa Facebook, hindi pala sila nagre-receive ng remittance. Easy banking lang sila. Kumbaga dito lang sila sa Pilipinas. Hindi sila international. So that is the reason bakit hindi pumapasok yung earning ko doon sa account ko. And then, pagdating ng anak ko, sabi ko na ayusin mo nga yung ano ko, yung bank account ko na ipinasok ko sa Facebook para pumasok yung earnings ko. Gawin mo na lang kayang PayPal na lang kaya. So ginawa ng anak ko, pinasok niya yung PayPal account ko. Ayun, pumasok ka agad, guys. Within 1 week pumasok ka agad. So yun pala yung mali. And then ito naman panibagong problema, hindi ko ma-withdraw kasi wala akong bangko na pinagkunikan, mapagkunikan sa kanya. Pero, guys, believe it or not, kahapon, habang nag-iisip ako, at medyo na-stress na ako, naluluha-luha pa nga ako, kasi ayaw ko kasing, alam mo yon yung, nung bata kasi ako, pag yung sira yung sapatos ko, pag napasok ako sa school, tapos hindi pa mapaltan, ang lungkot ko. Alam mo yun, yung pag may sira yung gamit ko, pero pinagtsatsagaan ko kasi wala pa kami pambili, malungkot ako. So, dati kasi, lola ko kasi nagpapalaki sa akin. Kasi may mga tita ako nagka-college. Habang nag-elementary ako, yung mga tita ako nagka-college. Sabay-sabay sila, guys. Parang 4 yata sila nagka-college nun. So, syempre, priority ng lola ko dahil anak niya yun. So, maghihintay ako na makapag-kupras bago pa mapaltan ng lolo ko yung sapatos ko. So, minsan gumagawa ako ng pamamaraan. Namumulot ako ng niyog, bibenta ko, tapos bibili muna ako ng tsinilas, yun muna. Then, pag nakapag-kupras na yung lolo ko sa kanya, ako bibilan ng sapatos. Pero, yung lungkot na yun, ayoko maramdaman yun ng alaga ko. Kahit yung mga anak ko na maliliit pa sila, kaya yung mga anak ko, guys, lumaki yan sila, pati mga pamangkin ko. Puro imported ang mga gamit niyan. Galing talaga abroad yan, ipinapapackage ko. Then, yung alaga ako ngayon, ayoko maramdaman niya na yung feeling na katulad nun kahapon pagdating niya. Butas na yata yung sapatos ko, nabasa yung medyas ko. So, yung mga ganong case, gusto ko kaagad paltan ba? Pero, paano kung wala ka pambili, di ba? So, to cut the story short, habang nagpi-Facebook ako kahapon, may pumasok na advertisement na you can withdraw your PayPal, your money from PayPal without connecting to the bank. Ooh! So, very interesting, di ba? So, eksakto yun sa case ko, no? Sa problema ko kahapon. Kasi, ang tagal nung in-apply ko na bagong bangko, yung Mastercard, para maikuni ko doon sa PayPal ko. Pero, binigyan ako ni God ng way. Ang bait ni God. Alam nyo guys, naiyak ako. Sabi ko, Lord, thank you. So, kinuha ko kaagad yun. Kinapi-paste ko kaagad yun. So, pagdating ng alaga ko, sabi ko, halika, tingnan natin to dali. Baka ma-connect natin yung PayPal ko, no? May transfer indirectly sa aking GCash para ma-withdraw. It works! Bait ni God. Napapraise the Lord ako. Naiyak talaga ako, guys. Tama. Totoo yan. Talaga yung tulo ng luha ko, hindi ko talaga maampat. Kasi, nararamdaman ko na
yung dami ng tinulungan ko dati. Hindi man nila ako nababayaran, but God keep doing something to pay me back. Alam mo yon? Hindi ako pinababayaan ni God. Mayroon pang isang business dati na may trangkaso ako, naubusan ako ng pambili ng gamot kasi pinagkakatrangkaso ako, guys. Nauuwi sa pneumonia, so ang hirap gumaling. So kaya ingat-ingat talaga ako na magkatrangkaso kasi ang hirap gumaling. So yun, namroblema ako dati. Sabi ko, saan kaya ako kuha ng gamot? Saan ang pambili ng gamot? Ay, ang daming may utang sa akin, pero hindi naman mga nagbabayad. Pag naman sinisingil ko, sabihin pa sa akin, para ka namang nauubusan ng pera, ang yaman-yaman mo. Hindi ba sila naniniwala na wala akong pera? Hindi ko alam kung bakit. Sabihin pa nun sa'yo, ang tagal-tagal mo, halos tumanda ka na nga sa abroad eh. Laki-laki ng bahay mo, tapos sabihin mo wala kang pera. Pera ko yun, no? Pinakinabangan na nila. Pero ayaw pa rin nila magbayad. Pero that moment, bigla na lang may kumatok sa door ko, sa gate namin na, Weng, pasensya na. Ang tagal nung utang ko, no? Hulugan muna kita ng 500. Tapos, marami akong ngayon. Maraming deliver sa akin na isda. Bigyan kita ng isda. O, diba? Yun yung blessing ni God. Kahit pa nga sabihin natin na utang niya yun, still, hinaplos ni God yung puso niya para bayaran ako. So, for an instant, nagkaroon ako ng pambili ng gamot. Diba? Ang bait ni God. Yes. Kaya, let's keep doing good thing to other people. Kasi hindi man makapagbayad sa atin indirectly yung tao na tinulungan natin. But in the coming future, God will do something to pay us in return. Totoo yan, guys. Based yan sa experience ko, promise. At kahapon nga, ayun, napatunayan ko na naman na hindi ako pinababayaan ni God. So, agad-agad, nung na-transfer namin yung earnings ko from Facebook, from PayPal to GCash, agad-agad nagbadali ako, guys, kasi baka mapagsarahan ako ng tindahan na pagkakasinan ko. Binilhan ko kaagad yung bagets ko ng sapatos. Binilhan ko na rin siya ng bagong slipper niya. Kasi pag yung may mga activities sila sa school, halimbawa ay may mga training, ganyan. Pagkakatapos niya mag-training, uuwi siya dito, naka-tsinelas na lang. Advice ko yun sa kanya para mapahinga yung paa niya, para hindi ba magpawis. Kasi yung ibang estudyante pa nagpawis na, nagkakaroon ng athlete putno. So, yun yung iniiwasan ko. Kasi, napakataas ng body heat ng bata na to. Kaya, ini-advise ko sa kanya na pagkatapos niya maglaro, mag-sleeper na siya. So, gusto kong iba't iba yung tsinelas niya pag lumalabas siya. So, ayun, binilhan ko siya ng sleeper kahapon na, alam mo yung, nagtitrending ngayon ng mga magagandang tsinelas na pang bagets, no? Pero hindi naman ito original, yung mga imitation lang, pero mukha talagang original siya. Maganda kasi maganda ako mamili, magaling ako mamili, guys. Kahit hindi original yung isang bagay, as much as pagkakagasusan ko yan, magaling ako mamili. Yung ibang tindera nga, parang naiirita na sa akin. So, minsan, dahil napapansin ko na naiirita sila, so, sinasabi ko rin sa kanila, pasensya na kayo, namimili ako kasi ako ang magbabayad. Di ba? Alam nga naman magbabayad ka, din hindi fit dun sa susuot, or hindi komportable. Di ba? Siyempre, mamimili ka. Tama, di ba? So, anyway, guys, sumaba na naman ang ating video. I love you all, and thanks for watching. Bye. Ay, papakita ko pa pala sa inyo. Siyempre, bumili ako ng fruits para sa aming lahat. Siyempre, mayroong mga para sa bread ko. Merienda ng bagets. Ayan, pag siya ay nag-assignment. Ayan, mga merienda niya yan. And breakfast namin pag weekend. Ayan, ang breakfast namin sa weekend. At mayroong partner yan. Ayun yung partner niya, guys. Oop, mukha maganda hulog. Ayan. Ang partner niyan. Ayan, o, diba? Lagay sa ating pancake.
At saka, meron pa akong isa dito. Ayan. Caramel. Yan, panlagay natin yan sa pancake pag weekend yan. Yan ang late na nagigising yung bagets ko pag weekend. So, yung breakfast niya hindi na heavy. Pancake na lang. Mahilig siya doon. Pancakes na may mga ganyan, may cheese, tapos yan, may syrup. So, either caramel ang ilalagay ko or strawberry. Gustong gusto niya yan. At siya nga pala, ito pa oh. Katas pa yan ng mita. Ayan. Ayan. Katas pa yan guys ng mita. Ayan. Madilim sa aking grocery box. Ayan. Wala lang. Hindi ko ipinapakita to guys. Oh, bago ko makalimutan, syempre yung aso ko hindi mawawala ang kanyang treats. Ang pitbull ng aking bunso. Ayan. Alam nyo guys, ito gustong gusto ito ng aso ko. Dental sticks. Dental sticks. Ayan o. Kita nyo, yan. Gustong gusto yun ang aking pitbull. Kahit yung shih tzu ko nung buhay pa siya, gustong gusto nila to. So, mix to guys. Puro meat and vegetable flavor. Ayan. With malunggay din yan sa loob. Tinan mo guys. Ayan. Ganyan siya. So, yun lang guys. Bye. Ang haba na ng video natin. Hindi ko na yata ito may pasok sa Facebook. Bye. Biglang dumilim.